Isang magandang bagong Pilipinas. Ngayon ay Lunes, May 13, 2024. Diretsahang usapan sa mahahalagang isyu sa bansa, kasama ang mga kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po si Nina Corpus. Mula sa National Security Council, ako po si Assistant Director General Jonathan Malaya. Ihatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, bumuo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng isang super body para tutukan ang pagprotekta sa karapatang pantao sa bansa. Iniutos ng Pangulo ang pagbuo ng isang Special Committee on Human Rights Coordination para sa Administrative Order No. 22 na layong paigtingin ang mekanismo para sa pagtataguyod ng human rights. Pamumunuan ng Executive Secretary ang Special Committee habang co-chair ang Justice Secretary at ang Foreign Affairs at DILG Secretaries ang tatayong members. Nauna nang binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagpapanatili ng accomplishments ng United Nations for the Joint Program on Human Rights. Ito ay sa pamamagitan ng pag-institutionalize ng isang matatag at malusog na proseso para sa proteksyon ng karapatang pantao. Good afternoon sa inyo pong lahat and magandang tanghali sa aking partner, ADG John. Magandang tanghali sa iyo, partner. Lunes na naman, magkasama na naman tayo sa Bagong Pilipinas ngayon. Handa ka na ba, partner? Handa ka na ba dahil susunod-sunodin ko na to ang mga bala. Madami-dami ba to? Marami-rami, partner, at alam kong kayang-kaya mong sagutin lahat to. Sana. Yes. Unahin natin, ADG. Suportado ito ng National Security Council ang panawagan na i-expel ang Chinese embassy personnel na nasa likod ng umano'y recording ng new mode deal sa Ayungin Shoal. Can you give us more details about this? Yes, ito po kasing panawagan na ito ay nagmula kay Secretary Teodoro when he asked na itong mga responsableng opisyal sa Chinese embassy for all of this disinformation, fake news, misinformation, malinformation has to be expelled from the Philippines. At si National Security Advisor Eduardo Anyo fully supports this initiative kasi kumbaga narating na yung sukdulan no, in terms of diplomatic practice on the part of the responsible officials in the Chinese embassy. Kasi itong di umanong new model na ito, no, na napakainit na issue, ang sinasabing kausap nila ay ang Westcom. Ngayon, Yes. Partner, isipin natin, bakit mo kakausapin ng Westcom? It is a low-ranking official in the greater scheme of things, no? Kasi meron kasing mga tinatawag na official procedures, official protocols. Kung makikipag-usap ka sa isang bansa, hindi ka makikipag-usap sa head ng Western Command. Makikipag-usap ka sa, Yes, oo. ambassador, who Okay. is the official representative of the Philippine government, or a cabinet member who is an alter ego of the president. Yung mga tao na merong authority na makipag-usap. And then, ang mahirap dito, ang kausap pala nila is ay low-ranking official. And then, they expect na kung ano man yung napagkasunduan doon, kung meron man, no, di umano, is binding of the Philippine government. So, medyo sablay yata yung ganong sistema at pinag-aaway-away yung ating mga, itong ating bansa. At hindi lamang sa isyong ito, no, kahit yung media, pinaratangan din ng Chinese Embassy na siyang nagmamanipula di umano ng mga nangyayari sa West Philippine Sea na ang gobyerno daw ay inuudyokan ng media at media naman. So, ang dami ng disinformation, fake news, malinformation na nanggagaling sa Chinese Embassy. Kaya inisip namin na tama nga naman na panahon na para we call for the expulsion of these responsible officials kasi they are violating the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Kailangan hindi nakikialam mga diplomats. They are guests in our country. Kailangan din sila nakikialam sa mga internal affairs of the country. Hindi kasama dito yung, kasama ba dito yung ambassador ngayon ng China sa bansa? Yung sa mga panawagan, yung sa mga Chinese embassy personnel na ito na
sinasabing i-expel? Well, para kasi sa amin, who is responsible for this disinformation, misinformation? So, kung sino yung nagpakalat nung di umanong transcript na yon na hanggang ngayon transcript pa rin na hindi naman natin alam kung tunay nga yung kung saan nanggaling, yun ang mga kailangan sa tingin namin. Kailangan i-expel ng ating bansa. Kasi nga, pag ikaw ay isang diplomat, una-una kailangan sumusunod ka sa mga batas ng Pilipinas. Pangalawa, ginagalang mo yung Republika ng Pilipinas. Pangatlo, hindi ka nakikialam sa mga internal affairs ng bansa. And for that reason, kaya namin sinusuportahan yung panawagan ni Secretary Gilbert Chodoro. Alright, maraming salamat, ADG. Ito naman sa isa pang usapin. Meron pa rin? Pangalawa pa lang to out of many. Posible raw na may island building activity sa Escoda o sa Bina Shoal matapos makita ng PCG itong mga crushed corals doon. Ano ang masasabi ng NSC dito? Ito ba ay maituturing nyo na isang reclamation attempt? Well, we are alarmed by this, partner. The National Security Council is alarmed by this. Kaya nung na-receive naman ng report from the Philippine Coast Guard, kaagad nag-utos si Secretary Eduardo Año na ilabas ito sa publiko in consonance with our transparency policy. Kaya hindi natin tinatago kung ano yung mga nangyayari sa Bina Shoal. And this comes very close to Pag-asa Case 1, 2, and 3, partner. No? Again, crush coral na naman. Obvious na it's from another place, dinagay doon, and now we are seeing it in Sabina Shoal. So, Yes. We are alarmed by all of this development, at kaya the National Task Force West Philippine Sea, led by Secretary Año, has already directed mas maigting na pagbabantay sa lahat ng mga features natin at lahat ng mga features within the West Philippine Sea, within our 200 nautical miles exclusive economic zone. Kasi wala pong magbabantay dyan kundi tayo. It is our responsibility under international law na bantayan at siguruhin na yung environment dyan at hindi nasisira at hindi nagkakaroon ng mga reclamation activities. Alright, kailangan talagang mabantayan yan. Mamaya, meron ng isla dyan. Tama. Alright. Kaugnay pa rin sa West Philippine Sea, ADG, may makakasamang Japan at Sweden nationals sa pangalawang civilian mission sa West Philippine Sea ngayong linggo. Yes. So ano ang detalye nito? Well, partner, unang-una kasi itong atin ito, it's a civilian mission. Wala pong kinalaman ang pamahalaan. Not any one of the government agencies are involved in the planning or organizing of this civilian mission. So, kung nag-imbita sila ng mga dayuhan dito, they are well within their rights to do so. Kami po sa National Security Council, wala kaming objections for them to hold this civilian mission because pasok naman sa ating karagatan ang Bajo de Masinloc. Kaya they are free to do whatever they do dito, and sana maging matagumpay yung pagbibigay nila ng tulong kasi the objective nitong mission na ito ay tulungan yung ating mga mangingisda sa parting yan ng West Philippine Sea. So magdadala sila ng mga Supplies, pagkain, at baka may mga donasyon, di ba? Dati, tumanggap rin sila ng donasyon. That's right, partner. So mga donasyon, krudo, no? Pagkain ay dadalhin nila sa ating mga mangingisda, particularly yung mga taga Sambales and Pangasinan na siyang nangingisda dyan sa parte ng West Philippine Sea na yan. Pero ngayon sinabi, ADG, ng isang maritime expert na magpapadala ang China ng umano'y huge force para daw harangin ang Scarborough Shoal mula dyan sa civilian mission. May impormasyon na ba ang NSC tungkol dito at anong magiging hakbang ng pamahalaan sakaling ito ay mapatunayan? Well, partner, ang responsibilidad ng pamahalaan dito is to ensure maritime safety. No? Kailangan siguruhin natin na yung ating mga kababayan na sumama dyan and the foreign nationals that they have invited ay maayos yung kanilang kalagayan during the civilian mission because since pasok yan sa ating West Philippine Sea, our 200 nautical miles exclusive economic zone, tayo yung may karapatan at mayroong mandato at responsibilidad na siguruduhin na sila ay maayos. And I understand nakipag-coordinate na ang atin ito coalition sa Philippine Coast Guard. No? And nag-uusap sila sa ngayon para magkaroon ng protocols
at mabantayan din, no? Kasi meron naman tayong regular na patrol sa West Philippine Sea. So, sa tingin ko, magkakaroon ng oportunidad ang Philippine Coast Guard at ang convoy na ito na magsama at a certain point sa karagatan. So, nandyan po ang ating Philippine Coast Guard para bantayan at siguruhin ang kapakanan ng mga kasama sa atin ito, civilian convoy. Ilan ba itong civilian convoy na to? Ilang tao ang magpa-participate? Ilang barko? Well, I don't have the details, all the details, partner, but sa nababasa ko sa media, merong 2 hanggang 5 na Okay. mga malalaking Vessels? fishing vessels na Okay. silang kinuha. At meron ding mga 100 or more na maliliit na bangka na manggagaling naman sa Zambales na siyang sasama sa kanila. Kasi meron sila mga activities na gagawin. So marami-rami rin pala, may mga small pa pala boats na aaligid doon. Itong huge force, para namang nakakatakot yung pagkasabi na may huge force na haharangin ng China ang mga aktibidad na ito. So ano ba yan, pag nakakita sila ng kahit isang barko, yung dati nga hindi naman huge force, parang isa lang ba atay nakita o 2, umatras na agad. So, Well, nasa kanila yan. Kung depende na to sa kanila. Depende na yan sa kanila. I'm sure makikipag-coordinate sila sa Coast Guard kung ano yung mga kailangan nilang gawin. Siguro, ang pakiusap na lang natin sa People's Republic of China ay igalang nila yung paglalayag nitong mga barkong ito kasi they're civilian. Yes. They are not in any way connected to the government. Civilian po itong mga ito. And kilala itong mga itong mga Yes. personalidad na ito sa ating bansa. They can check and recheck. They know na these are civilian vessels, no, na pupunta dyan sa Baho de Masinloc. So, I don't think it will be good for them kung kung magkakaroon Pag ng... nagkaroon ng insidente, huwag Nagkaroon- naman po sana kasi these are people who only mean well. They've been wanting to help, they That's want right. to volunteer, Yes. they just want to give supplies, di ba? So sana naman ay maging maayos itong mission na ito. Yan, pagdasal nating lahat. Yes, partner, yes. And sa ating mga kababayan, pagdasal natin yung success ng mission na ito. Isa sa civilian mission and sana igalang ng China yung ganitong klaseng nature nitong civilian mission na ito. At sana wag naman nilang gawin kung ano man yung pinaplano na, no? Na huge force na sinasabi. I mean, quote-unquote. That's right, yes. Alright. Sa ibang usapin naman, ADG, ipinalabas ng Korte Suprema ang deklarasyon na ang red tagging ay banta sa buhay, kalayaan at seguridad. Anong masasabi niyo dito? Well, meron po kasing desisyon na linabas ang Supreme Court on this case. Kalimutan ko na lang yung title ng kaso, no? And in that case, there was a petition for a writ of amparo. And sabi ng Supreme Court, mali daw na yung Regional Trial Court ay kaagad-agad dinismiss yung kaso without giving the state or the government an opportunity to respond. So it was more of a procedural lapse on the part of the Regional Trial Court. At ang sabi ng Supreme Court, rinemand pabalik sa RTC and to begin summary hearings. In the course of the discussion, the Supreme Court said that red tagging is ganito. Pero let me just clarify, partner. The Supreme Court decision never mentioned NTF-ELCAC as responsible for red tagging. Wala pong nakalagay doon, no? In fact, the NTF-ELCAC is not a party to the case. It was not impleaded in that case itself. So, paano ngayon nauwi sa idinidikit yung NTF-ELCAC dito sa decision na ito? If you read the 39-page decision of the Supreme Court, never did it say that the NTF-ELCAC is a red tagger. Ito lang mga makakaliwang grupo ang dumidikit dun sa desisyon ng Supreme Court. Di umano, dinidikit ito sa NTF-ELCAC. Wala pong kinalaman whatsoever ang National Task Force to End Local Communist Conflicts sa desisyon na ito, and never did the Supreme Court link or relate red tagging to NTF-ELCAC. So, maliwanag po yan. Ito lang pong mga makakaliwang grupo ang pinipilit na dinidikit ang NTF-ELCAC sa red tagging.
Alright. Speaking of mga grupo na to, anong masasabi ng NSC sa panawagan ng mga grupo na sinasabi mo nga na buwagin ang NTF-ELCAC? Well, gusto nilang pinabubuwag niyang NTF-ELCAC kasi nga sabi daw ng Supreme Court. But I already said na wala namang kinalaman yung NTF-ELCAC sa kasos or naging desisyon. Pangalawa, they're imagining things kung sa tingin nila ang Pangulo ay i-abolish ang NTF-ELCAC. Because unang-una, alam naman natin na during the last NTF-ELCAC meeting in Malacanang, napakaliwanag ng sinabi ng Pangulo na he is happy with the accomplishments of the NTF-ELCAC. Pangalawa, yung amnesty program ay kanyang pinapa-implement na sa NTF-ELCAC para yung mga bumababa mula sa bundok ay mabigyan na ng amnesty at tulong mula sa pamahalaan. Pangatlo, sinabi din ng Pangulo na tulungan dagdagan yung pondo para sa lahat ng barangay development program activities and barangays this year. So, sa tanong ko lang partner, yan ba ang aksyon ng isang Pangulo na may planong buwagin ang NTF-ELCAC? In fact, the President is the head of NTF-ELCAC. Yes. Yes. So, I don't think that will happen very soon kahit ano pa naman yung panawagan nila. Pangalawa, unfounded talaga and uncalled for itong mga panawagan na ito because nandito na po tayo sa punto na malapit na nating matapos ang NPA. No? 9 guerrilla fronts na lang ang naiiwan, lahat weekend pa, 1,000 na lang ang may armas, matatapos na natin. So itong mga gusto na ibawagin ng NTF-ELCAC, very obvious na ang gusto nila ay hindi magtagumpay ang pamahalaan. Gusto nila magtuloy-tuloy lang ang NPA, gusto nila magulo pa rin yung ating mga barangay. And bakit ganun? Bakit sila anti-peace? Bakit sila anti-development? Tanungin natin sila, bakit gusto nilang tuloy-tuloy na lang ang New People's Army sa ating bansa? Alright, maraming salamat, ADG John. Pero bago ka pakawalan muna na mga tanong, meron pang pahabol na tanong mula naman kay Tuesday New ng DZBB. Ano ang gagawin ngayon na nakita ng may attempt sa reclamation sa Escoda Shoal? Well, Tuesday, siguro ang gagawin natin, very clear yung directive ni Secretary Eduardo Año na paigtingin yung ating monitoring and surveillance sa lahat ng features natin. Particularly yung occupied natin. Pangalawa, yung Pag-asa Case 1, 2, and 3. Pangatlo naman dito sa Sabina Shoal. No? Ang mandato ng ating bansa under the 2016 arbitral ruling is clear. Siguruhin na walang reclamation attempts na mangyari dyan. So we will do what is necessary para pigilan kung ano man ang mga nangyayari dyan. We will intensify surveillance in those areas and deploy more assets for maritime patrol. Kung tayo na lang kaya mag-reclaim, ano kaya yun? Well, alam mo partner, maunahan mo na, no? Kung meron mang bansa na may karapatang mag-reclaim dyan or maglagay ng artificial islands, yan po ang Pilipinas. So kung gusto mo mauna dyan partner, susunod kami sa'yo. Alright, maraming salamat sa mga update mo, ADG John. Joint Memorandum Circular ng TESDA at DepEd ating tatalakayin kasama si Sir Aniceto John Bertiz III, ang Deputy Director General ng TESDA. Magandang tanghali po, DDG. Magandang tanghali po, Ma'am Nina and ADG John, at sa lahat po ng nakikinig sa ating programa ngayong araw na ito. Ayan. Maraming salamat, sir. Una po sa lahat, ano po itong Joint Memorandum Circulars na inyong nilagdaan kasama ang DepEd? Ano po ang layunin at kahalagahan po nito? Ito po yung mandatory assessment for senior high school and plus the technical vocations livelihood or TVL track student. Actually po, TESDA and DepEd signed this GMC number 1 of 2024 that titled Ensuring Quality Assured Assessment for Certification of Senior High School Technical Vocational Livelihood Track. This is to institutionalize mandatory assessment for all the senior high school and TVL learners. Di po ba, just to add a little bit, na nung nakaraang pong taon may mga survey pong lumabas na yung mga graduate natin ng
senior high schools ay napakababa po ng kanilang employability. So to ensure na lahat po sila ay merong assessment, so there was this JMC na pinirmahan po with DepEd and TESDA. Then the circular aims to ensure the quality and integrity of the competency assessment of the certification program towards dun sa enhancing the job readiness po ng mga senior high school TBL learners natin. And it also outlines the guidelines on the capacity building and accreditations of DepEd senior high school teachers as competency assessor po at for the senior high school TBL track. Napakaganda nga po nitong embedment na to. And also, Senator Sherwin Gatchalian, the chairperson of Senate Committee on Basic Education, proposed the allocations of the budget for the mandatory assessment of senior high school TBL learners. So by June 15, we are expected, there will be a expected candidate for assessment from DepEd, mga around 297,000 po yan, which malaking tulong para po ma-increase yung ating assessment po ng ating mga senior high school. Okay. So, DDG John, alam po kasi natin no, na pag nakatapos na yung mga kabataan, yung ating mga estudyante sa TVLE track, nakakatanggap sila ng certification, yung NC1, NC2, na siyang magagamit nila kung gusto nilang makahanap ng trabaho. So, ang ibig pong sabihin po ba dito, hindi sila mabibigyan ng national certification na yon from TESDA kung hindi nila ipapasa itong assessment? Opo. Actually po, yung mga gumagraduate natin ng senior high schools na since hindi pa naman po mandatory ito, kaya po marami pong nag-graduate ng ating K-12 or senior high school na wala po sila mga national certifications which being issued by TESDA. Pero now, because of this GMC, magiging mandatory na po. At para to ensure the quality na talaga pong sila ay dumaan sa masusing assessment as well as certifications. And we are also partnering with the industry. Kaya nga po yung JMC was the embedment of senior high school and academic strand. The JMC is also collaborative effort including DepEd, TESDA, CHED, and DOLE. So we are not, this certification kasama rin po ang industry rito, which is napakaganda. This will help us also to address yung mga matagal na nating job skills mismatch and mabigyan din po ng chance yung mga estudyante natin na hindi pa rin po ready naman po for higher degree courses. Kasi po dalawang pathway po yan. One is going to higher education or pursuing college degree, and the other one is directly to the industry. So in the previous setup, mababa po yung employability percentage yun ng na-employ just because they don't have the national certification. But because of the JMC1, naging mandatory na po to. Okay. Then yung Maganda initiative po is yan. aimed to embed technical and vocational education training or TVET into all senior high school track to equip the youths and the industry relevant po sa skills and knowledge nila that will significantly enhance the workforce readiness. So ito po yung ina-address natin ngayon para nang sa ganon yung mga kabataan po natin ay maging po siyang job ready and employability of the senior high school learners po. Yes. Well, alam niyo naman DDG ang naging promise no ng nitong ating senior high school program ay kaya tayo nagdagdag para makasunod sa international standards at pangalawa, makapag-produce tayo ng mga estudyante na kaagad-agad pwede na magtrabaho after graduating from senior high school. So, magandang balita po ito na mandatory na itong assessment at the same time, makakatanggap na sila ng national certification 1 and 2 kung sila ay pumapapasa dito sa programang ito. So, sa tingin po ninyo DDG, paano naman po natin masisiguro yung kalidad ng assessment process at certification ng ating technical and vocational livelihood track as a result nitong JMC na ito? Opo. Beside from our existing program, actually nga po mga 17,000 talaga po ang ating registered program sa TESDA. Hindi tulad nung araw di ba? Ang iniisip lang natin basta TESDA, mga low skills. So, part of that embedment, before po that, siya nga pala, yung itong product po to,
this is the product of sectoral meeting which was presided over by His Excellency President Bongbong Marcos and was attended by the Vice President and Secretary of Department of Education, Secretary VP Sara Duterte, Department of Labor, as well as of course andyan din po ang CHED and Tibet. Ito po is yung to assure pati po yung embedment, yung comprehensive approach which will significantly enhance workforce readiness and employability of all our graduates. Kasama rin po ang industry po mismo dito just to assure na yung quality po ng binibigay natin ng mga assessment and certifications are we're going to meet not only our national standard but as well as this international standard as you mentioned po. So kasama po ang industry nito na pag-develop po not only of the assessor, and we are also have allocated a budget for the assessment of our DepEd teachers po. So nakalay na rin po to sa senior high school specializations to applicable and appropriate TVET qualifications, and of course this is designed and implement an efficient mechanism towards dun sa certifications of graduate from senior high tracks and embed TVET qualification. So for example po, ADG John, na for example meron ka sa ABM mo, track ng DepEd. So instead of the normal accounting theory class mo, ini-embed na po natin dito tulad yung mga bookkeeping, NC2, NC3, nang sa ganun pagka natapos po nila yung kanilang K-12 ay hindi lang po theory but the actual itself. Like for sa computer naman under engineering is yung mga computer system servicing natin, actual na po nilang na-i-apply. So we are both developing not only the theory but really enhancing the skills, technical skills ng ating mga estudyante po. Alright, DDG, ano naman po yung mga technical and vocational education and training courses na inyong isasama or gusto nyong i-highlight dito po sa curriculum ng senior high school mula po sa Memorandum Circular with DepEd? Opo, in regard to that naman po, part of this memorandum circular with DepEd, patuloy na po natin ginagawa yung mga technical working group pagsusuri ng mga training regulations kung paano ito maaaring ma-embed sa senior high school. So, nandito na po to yung mga sinasama natin. At ito rin yung base sa ating mga priority sector identified by the Philippine Development Plan and the National Technical Education Skills Development Plan o yung NIT-SDP natin from 2023 all the way to 2028 at sa mga key employment generators natin. So we are focusing more on the area-based demand-driven TVET program kung ano po yung pangangailangan ng industry. So dito po tayo magpo-focus ngayon pagdating po not only on the certification and assessment but as well as the embedment of TVET in DepEd curriculum po. Mm-hmm. Tapos meron din po tayong mga tracks that will remain the same. Of course, yung base na rin sa existing curriculum ng DepEd, may mga tulad nga po nung sinet yung example kanina, may mga accounting and business management, humanities, science and technology, engineering and mathematics o yung STEM, at kasama rin din po ang arts and sports. So may na-identify po tayong 84 na mga TVL track na pwede po talagang i-embed sa ating senior high school curriculum po. Well, thank you, DDG. May follow po tayo. Ito po ba epektibo na sa paparating na school year? Opo, actually nga po, mas magiging effective nga po ang mandatory assessment that will be starting immediately. Nag-a-adjust na rin po tayo. We have a series of meeting with our ITs, ganun na rin coordinating with DepEd, TOLE, and CHED para magkaroon po ng dashboard at hindi mahirapan ng ating mga estudyante na mag-a-avail po ng mandatory certification and assessment. So, ito po para ma-identify natin kung nasan po yung mga graduates na natin at yung mga gagraduate this coming end of the school year. Para ma-ready rin po natin yung ating mga centers, yung mga assessors natin. And we have given also a budget to add more and develop more trainers and assessor para po sa malaking bilang ng mga gagraduate po natin ng mga senior high school as well as to cater
yung mga graduate po ng mga nakarang taon. And there's also a close coordinations with DepEd para ma-identify mo natin kung saan-saan po silang distrito nationwide. And ang senior high school embedment ay maaaring mapilot this school year 2025 and 2026. Isasama na rin po kasi natin sa budget proposal natin yan sa darating na budget hearing po. Alright, maraming salamat DDG. Mensahe nyo na lang po siguro sa mga estudyante, sa kanilang mga magulang na nakatutok po sa atin ngayon tungkol po dito sa magandang plano ng TESDA at ng DepEd at maging ng DOLE. Una-una po, nagpapasalamat tayo sa programa nyo. Ito po ay napakagandang programa na rin para po matulungan ang ating mga senior high school. And the circular represents rigorous deliberations po and tireless effort from the educational institutions. We aim to address the key challenges in the education and government to foster greater synergy among government agencies po para po magkatulong-tulong ang lahat ng ENSIA para matulungan po ang ating mga graduate. At the same time, maging world-class skilled workers and job-ready po sila. And again, it's not only that, we will also ultimately empower our educational institution to deliver globally competitive quality and education to the 21st century. Kaya nga po, sa TESDA, your skill is your future. At sa bagong Pilipinas, syempre, Lingap ay sa TESDA, Lingap ay maaasahan. Kaya nga we are focusing more sa mga youth natin na maging job ready po sila as well as partnering under the enterprise-based training program ang ating mga educational institution sa mga end user and also the stakeholders and private companies po para from education all the way to employment sila. Plus yung mga ladderized program din po natin para po maituloy nila in the future yung kanilang higher education. Through, first of all, kasama po ang CHED dito sa JMC na to para po dun sa Philippine Credit Transfer naman. Kung ano po yung mate-take up nila ay kine-credit naman po to later on para po sa kanilang pag-aaral or the higher educations. Again, we will be launching yung kung ma-open na po natin yung portal para po sa mga mag-enroll at magpapa-assess ng mga estudyante. At again, sa TESDA po, Lingap ay maasahan. Maraming salamat po. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Deputy Director General Aniceto John Bertis III ng TESDA. Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon. Susunod sa On Assignment. Sa init ng panahon, paano mapoprotektahan ang sarili sa iba't ibang sakit na naglalabasan? Ang mga paraan na ito, aalamin ni Vel Custodio. May cases kami na may mga batang nagka-sore eyes. Dala ng init. Tapos nagkaroon ng mga skin irritation yung aming mga estudyante. Tanggap ba ng mga motorista ang pagtaas ng multa sa mga kaso ng illegal parking? Ang Pulso ng Bayan, hatid sa atin ni Bernard Ferrer. Minsan kasi mayroong inintay ko yung pasahero. Sabi, saglit lang, kaso lang inabutan na ng manghuli. At ang rehabilitation ng Arroceros Forest Park sa Maynila, sisilipin ni Bien Manalo. Itong 2.2 hectares na kinakatayuan natin ngayon ay madagdagan pa at mapaganda ang mga nakapaloob ng mga facilities. Ngayong Lunes, alas 8 ng gabi, dito lang sa inyong People's Television. Simula na ang sagupaan ng pinakamalupit na koponan mula sa Northern Luzon. Sino-sino kaya ang makakapasok sa top 8 ng Northern Luzon Tournament Leg? Magsisimula sa May 20. Ano mga Lodi? G? Karamihan sa amin ay nag-asawa na lang, walang pinag-aralan, hindi po kami educated. Bakit ipinanganak ako na IP ako na parang walang mga opportunity na para sa amin? Nagbabaon kami, kanin lang, ang ulam, bagoong, gano'n. Talagang wala nang kaya ang magulang ko. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Tahanan ng mga award-winning documentaries.
Public Eye sa PTV. Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon. 4-year agricultural plan ng pamahalaan ating pag-uusapan kasama si Department of Agriculture Undersecretary Aces Perez. Yusek Perez, magandang tanghali po. At welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Good to see you again, sir. Magandang tanghali po, sir, and of course kay Ma'am Nina. Maraming salamat. Magandang tanghali po. Nako, isa yan sa mga pinakamahirap na assignment sa ating pamahalaan, ang Department of Agriculture. Especially planning and... Yes, so Yes. Jonathan, medyo challenging, at saka especially now that I'm back only recently. Yes. So medyo kinakapapa natin yung Department of Agriculture ngayon. Yes. So sir, ano po ang pinaka-prioridad ng DA sa inilatag na 4-year agricultural plan? At ano po yung mga ipapatupad na hakbang para ma-implement natin itong inyong plano? Well, ngayon, medyo nagkaroon tayo ng pagbabago in terms of objectives sa Department of Agriculture. Kasi doon, nakatutok lang tayo sa increased productivity. No? Which I think is important. Pero at least from the perspective of the current DA, it's not complete. Kasi kailangan mataas yung production o mataas yung food security, pero dapat lokal yung production na pinanggagalingan. Okay. Pangalawa, kailangan kikita lahat. So, ibig sabihin, kasi for this to be sustainable, everybody in the value chain should make something out of it. Meaning, dapat kikita lahat. So, there has to be increased productivity, local productivity, so that we can have food sufficiency. But at the same time, we have to make sure also that everybody in the value chain makes some enough. money. Makes some money. Alright. Alam mo, Yusek, you make good point, partner. Yes. Kasi kadalasan, ang sinasabi nila, narinig ko lang, yung middleman daw talaga yung malaki ang kinikita sa value chain natin. So, paano gawin ng DA para ma-spread out itong profit na ito? Tingin natin kailangan maging efficient yung value chain natin. Hindi naman, kaya naman kasi nangyayari yan, may mga dahilan eh. Halimbawa, yung napapag-usapan ngayon, bakit mura yung farm gate prices pagdating sa palengke, 3 times yung value. Correct. So, unang-una kasi na nakikita namin, marami kasi nabubulok. Yeah. Marami tayong post-harvest losses. So, naani na natin, na-produce na natin, pero bago makarating sa palengke, siguro mga more than half of it nawawala along the chain eh. And this is because of the inefficient logistics, halimbawa. Right. Actually, sir, may I just add, no? I just saw, there are a lot of news reports na tinatapon na lang po yung mga inaani na ating mga magsasaka. So, imbis na dalhin nila dun sa bibili, ay tinatapon na lang po dahil mas mahal pa ang gagastusin nila if they bring it all the way to, let's say, Manila. Yes, And pumapayag sila na mas mura yung presyo kasi Yes. wala silang storage facilities. Wala kang storage facilities. Yes. So, kung hindi mo siya may store, mabubulok. So, pag nabulok yun, magzizero ka. So, rather sell low than, waste everything altogether. Yes. Pero kung meron tayong efficient, kunyari, post-harvest system, then you can store it, you can expand what we call the shelf life of your produce. So, at hindi masasayang. At pag dumating siya sa merkado, mas yung presyo, hindi masyado mataas, pero hindi masyado mababa. Yes. Ayun, nasa tama yung presyo. Alright, so ano po yung mga pagsisikap ngayon ng Department of Agriculture para palakasin pa, no, eto nga, as you said, yung productivity and also to make sure that everybody in the value chain, earns from it? Yeah. Meron kaming 5 major strategies. Yung unang-una, we have to make efficient and expand our production area. Example, marami tayong lupa na pwedeng lagyan ng irrigation. Pero meron tayong mga 1.2 million hectares of unirrigated rice land or land. Imagine if we can only irrigate them. So we can now plant rice twice or 2.5 times a year. And not only rice, we can also irrigate more crops. We can plant more. Kasi pag summer, pag wala ng
wala ng tubig, hindi tayo makapagtanim. So we have to expand and make efficient existing production area. Ganun din sa pangisdaan. Meron pa tayong mga unexplored areas, lalong-lalo na sa West Philippine Sea, Pacific side. Hindi pa natin nagagamit yan. Pag nagamit natin yan, then it will Kasi expand. hinaharang tayo. Oh, well, that's another matter. Maglalagay na nga tayo ng supply, di ba? Magbibigay na nga sa mga mahinis. Yes. Ang dami po nating problema dyan eh. Madami tayong pwedeng gawin. Pangalawa, we have to modernize our agriculture the way of we're doing agriculture. Talagang kailangan tayo kunyari, mechanize. Mahalaga talaga yung mechanization. Kasi mababa yung mechanization rate natin sa Pilipinas per hectare. 2.4 horsepower per hectare lang. Pero yung ibang mga bansa, medyo umaabot na sila ng 4 horsepower per hectare ang mechanization. So, i-modernize natin yung ating approach to agriculture. Yes. So Yusek, on those 2 points, kasi sabi niyo, critical yung post-harvest facilities. So ano po ang planong gawin ng gobyerno para magkaroon ng access to post-harvest facilities ang ating mga magsasaka? And pangalawa, dun sa modernization na gagamit ng mga traktora at mga mechanization. Alam mo kasi partner, medyo mahirap for a farmer na sumasaka ng 1 hektarya lamang or less or half an hectare na mag-mechanize kasi napakaliit, walang economies of scale na gamitin yung ganun. Kumbaga, hindi mo mababawi yung cost. So, how do we then make that modernization magkaroon ng access yung ating mga small-scale farmers? Yung isa po ginagawa na natin, sir, yung Jonathan, meron na po tayong clustering. So, we cluster them together so that yung isa equipment pwedeng gamitin sa marami. Okay. The government provide some equipment. Through cooperatives siguro? Through cooperatives, yung ating mga farmer associations, doon. So, kailangan organisado sila, Organisado. Yusek, no? Tinutulungan naman ma-organize through various means. Pangalawa, yung bukod pa yung post-harvest. Kasi yung mechanization, that's farming system, pero yung post-harvest malaki. Yes. Ako mismo nagpapalay ako eh. It can happen na naani mo na, pero yung value biglang bababa. Like pag naulan, nako, magkakalahati yung presyo. Kaya yung mga simpleng mga post-harvest facilities like bilaran, drying facilities. Solar dryers. Solar dryers, and even yung mechanical dryer, eventually, dapat meron tayo mas marami nun. Para we save, probably sa mechanical dryers pa lang, makapag-invest lang tayo doon, mga 15% kaagad ang impact nun pagdating sa sa mga produkto Yes, alam mo Yusek, kung mas marami lang sana ang local government units ang tutulong sa pag-create ng mga post-harvest facilities, kung ipaprioritize ng mga mayors, madali lang yan. Madali nyo ma-implement yung programa nyo. Medyo marami-rami din kasi resources ang local government. Yes. And this has to Ang be Mandanas ruling. this has to be, Nakinasal. Nakakasal, kakakasal nga lang. Nakita ko sa Gob, congratulations ha. Congratulations. Hindi mo kami naimbita ni Nina. Agree. Malaki rin ang resources ng local government. And so we're hoping na in this process, talagang magkakaroon ng whole of government approach and we include local government in this endeavor. By the way, banggitin ko lang, over the last, nung nagkwenta yung team namin, ang hinahabol natin na backlog pagdating sa investment sa agriculture is 27 years. Wow. Talagang nakakalungkot nga po ang estado ng ating agriculture. Kaya maganda po na tinututukan at pinag-uusapan po natin ngayon. Ngayon, bukod po dun sa mga na-mention ninyo, no, paano naman po yung plano ninyong pagbutihin pa yung mga agri-fishery areas naman po natin? Kabilang na po dito ang revival ng Laguna Lake bilang pinagkukunan ng isda para po sa mga residente ng Metro Manila at kalapit na lugar. Yun, yung isa pa, just to give you an example, yung mga areas na yan, pwede natin i-declare yan na strategic fishery and agriculture areas, sub-DCs, kumbaga. Ano yun 27 years ago, yan yung plano Magde-declare ka talaga ng mga area na intended for agriculture development, fisheries development, and doon ibubuhos ng gobyerno yung suporta nila. Yung isang pinakamalaking challenge kasi dyan ngayon, ayaw na mga local government ng poultry.
Bakit Di ba? daw? Kasi yung langaw, yung amoy, di ba? yes, yes. So ngayon, proper zoning yan proper planning and zoning yan. Zoning lang yan. So once we're able to identify areas where it is appropriate, ilagay natin sila doon, protect natin yung area intended talaga for livestock halimbawa, so that doon lang ang buhos ng suporta, hindi kung saan-saan. Kasi we also recognize naman yung validity na, kunyari, tabi ng bahay mo yung manukan, Oh yes, or tabi ng natural o lake. natural lake mo, di ba? So it's Di zoning pwede. and Yes. planning. Yeah. So malaking role na magagampanan ng Department of Agriculture. Ibabalik natin yung talagang konsepto ng SubDC, no? Kung saan ilalagay natin yung ibubukod talaga natin at i-develop natin ng todo-todo yung mga lugar na ma-identify natin. Okay. Okay. Nako, sayang partner. Wala Dami tayong ko pa oras. sana. Marami tayong Oo. tanong kay Yusek. Balik po kayo, Yusek. Yes, anytime. Basta naimbitahan po niyo. Malapit lang naman sila. Nandyan lang sila. Katabi lang. Alright, oo nga eh. Maraming salamat po sa inyong oras. Department of Agriculture Undersecretary Asis Perez. Maraming salamat po sa pagkakataon, sir. Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon. Time to take your mobile gaming to the next level. Join the Unity League Mobile Legends Bang Bang National Tournament. A total of 4.1 million pesos in cash and prizes await our new esports heroes. For the regional playoffs, the top 3 teams per tournament leg will win 20,000 pesos for third place, 40,000 pesos for the second place, and 60,000 pesos for the first place. And for the grand finals, the top 10 teams will face off, but only the best 3 teams will take home the biggest prizes of all. 500,000 pesos for the third place, 1 million pesos for the second place, and 2 million pesos for the grand champion, plus the chance to represent the country with the national team Sibol. So, do you have what it takes? For more details, visit the Unity League Facebook page. Ako po si Ryan Lisiges mula sa Leyte. Ang kwentong PTV ko, actually marami since day 1 na nagtrabaho ako dito. Hindi ko kasi makakalimutan yung day 1 ko dito kasi yun yung week na nag-declare si former President Duterte ng lockdown dahil sa COVID-19. At dito rin sa PTV, ang dami kong first time since this is the first TV station na aking in-applyan. Dito ko naranasang mag-live report syempre. At hindi ko makakalimutan yung first ever live ko dito sa PTV ay traffic live dyan sa North EDSA. At doon ko naramdaman yung literal na nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. At dito rin syempre sa PTV, natupad yung pangarap ko na maging isang news anchor. Nagkaroon kasi ako ng pagkakataon na makapag-anchor ng Ulat Bayan Weekend Saturday edition for few months nung nawala before si Sir Joey. At dito ko rin naranasan na makapag-host ng morning show which is yung Rise and Shine Pilipinas. So, since day 1 naman hanggang ngayon marami. At alam ko na mas marami pang mga opportunities na darating sa akin dito sa PTV. Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon. Pinoy Pawn Stars, mapapanood na po dito sa People's Television. At pag-uusapan namin yan ng aking partner na si ADG John. Yes. Siyempre, tawagin na po Excited natin ang tayo. special guest. Walang iba, kundi si Boss Toyo. Siyempre, mga kageng-geng natin, ma'am. Hello, Maraming Boss salamat Toyo. po. Welcome. Welcome Ay, maraming salamat to po. Bagong Pilipinas ngayon, boss. Yes po. Siyempre, welcome to the family, o diba, the PTV family, Boss. Bago natin pag-usapan ang bagong show at ang iyong content na Pinoy Pawn Stars, gusto naming malaman, saan ba nagsimula yung pagkilala sa'yo bilang Boss Toyo at saan nagmula yung pangalang ito? Dahil ikaw naman talaga si Jason Lusadas. Yan, yung Toyo po nagsimula talaga siya tawag sa akin ng mga kaibigan ko sa Cavite City pa. Nung doon pa po ako nakatira. Taga Cavite kayo, Boss Yes, Toyo. taga Cavite City. Toyo, Sapi,
mga praning, yung mga ganun po. Kasi medyo may pagka-bad boy yung mga dating natin. Parang toyo, may topak, gano'n. So, mga Yes, grupo, mga ganun. grupo. Topak, nga ganun. May grupo ba yan? Hindi po, mga clan. Mga tawag lang clan. naman po ng mga kaibigan. Okay. Tapos hanggang naging General Toyo. Wow. Tapos hanggang naging Boss Toyo. So, yun na po yung lahat ng mga customer ko na in-address na nila ako as Boss Toyo. So, yun na po talaga yung naging name na po, tawag na po nila sa akin. Pero hindi po ako boss, ha? Baka po isipin nyo, minsan naiya nga po akong tawagin, lalo na pag may mga karap tayo na medyo maayos na tao. Sabi ko, ay, Sa hindi po tawagin ako kang boss. Opo. Kunyari si Senator, ganyan, boss. Opo, Diba? opo. Siyempre, yun yung pangalan mo, kaya pangalan yun ang mo tawag eh. namin sa'yo, O, di yun ba? nga. Iba po. yung ibang pangalan, Lord, di ba? O, tatawagin mo Lord. Yun nga po, minsan na, kasi sabi ko, ay, hindi po ako boss yun. Oh. Pero, Boss Toyo, ano ba yung ginagawa mo before na tinawag ka nilang Toyo? Di ba? Sobrang Mahilig ka dami. ba sa toyo? Kahit isa lang. Maraming kalokohan. Kalokohan. Opo, kalokohan talaga. Maloko po kasi talaga ako. Di naman po yung lingid sa kalaman ng mga followers natin, tsaka Okay. ng in public. Na talaga naman po talaga dati is, si Toyo po talaga is loko. Okay. Medyo bad boy, medyo naughty. Lahat po ng mga negative traits dati na... Kung okay lang sa'yo, kahit isang example lang. Bakit? Oo. To live Siguro- up to your name. siguro ginagawa mahilig mo po sa dati. mga away. Mahilig ka sa away. Yeah, dumating po sa part na puro away, tapos may bisyo din. Yan, so alam naman po ng mga viewers natin yan kung saan po naggaling si Jason. Yung, Okay. yes, actually mas mabait pa nga yung Toyo kesa kasi dati mas kilalang Jason. Mas hindi, notorious mas yung notorious Jason po yung na... Jason. Mas notorious pa yung Jason. Opo. Parang Actually, wala- nung naging Toyo na lalo, mas nagkaroon na po ng title yung pagkatao ko na naging medyo, naging maayos na naman po. Kumbaga talagang nag-shift po yung pamumuhay natin. So, So, hindi ka na pala away ngayon? Ganon? Ay, Nagbagong buhay na kayo, Yan. boss. Hindi ka na notorious? Actually, hindi naman po nagbagong buhay. Talaga lang po natin. Siguro, umayos lang po. Umalign lang po lahat yung mga bagay-bagay. So, syempre, hindi na po para nating guluhin ulit yan at mapunta po tayo sa maling mga direksyon ng buhay. Okay. Well, that's quite inspiring. So there is, pinapakita lang rin ni Boss Toyo sa dami po ng followers ninyo, ano, na kahit na ganito ka dati. Ako nga follower ako diba? eh. Ay, maraming Oo. salamat po, Sir Ikaw Jonathan. ay maraming negative, sabi mo nga, na ginagawa Yes. before. You can still, there's still hope, you can still change Yes, for the better. sa lahat naman po ng mga interview ko, sabi ko naman po lagi na hanggat may buhay po tayo, hindi naman po tayo pwedeng mawalan ng pag-asa. Hanggat may pangarap po tayo sa sarili natin at sa mga mahal natin sa buhay, may possibility talagang magbago. Pero kung wala po yun, wala po tayong mangyari. Habang buhay po tayo kung ano lang po yung tinakda natin sa sarili natin. Yes. So, Boss Toyo, syempre, ang iniisip ng karamihan, especially ang viewers natin, kung paano ka napunta dito sa mundo ng YouTube at pagiging content creator. Anong nangyari? Sinong nag-influence sa'yo? Or ikaw lang din mismo ang nakaisip na gano'n? At kailan ito nagsimula? 2017 po ata yung first vlog ko. I do interview po ng mga hip-hop, tsaka ako po yung unang topic ko sa sarili ko. In-interview ko yung sarili ko. Nag-portray Okay, po ako. Ang first vlog ko po is tinawag ko pong How to Be You po. Yan, pinapakita ko po sa tao ano po ba yung buhay nila before. Usually mga successful na mga hip-hop artist yung in-interview ko talaga dati. Puro sikat from Glock 9 to Sinyo, Looney, lahat po ng mga artist natin na interview ko po yan, halos lahat po. Pinakita ko po ano po sila before at nung ano na po sila nung medyo gumanda po yung buhay nila. Pero sinimulan ko po yung sa akin as an online seller. Kasi yun ako dati po, ini-interview ko yung mga tao na kahit pa paano naging successful, hindi naman porket successful, kailangan mo nang maging sobrang yaman eh. There's, yung successful, iba't iba naman po kasi yan eh. Pwede kang successful sa buhay mo, sa pamilya, iba yung sa financial. So, sa akin, magiging successful is not, hindi lang po sa pera. So, doon po How to Be You po. Tapos, iba't ibang mga content. Dumating din po ako sa point na naging bastos po ako na content na medyo nag-viral nung 2020. So, from that, natuto po ako sa pagkakamali na yon. Naging national issue din po yung
ano na yun yung... Issue na yun. Yan, Oh. issue na yun na sa akin. So, after nun... Wag na dito sa bagong Opo, wag na, bagong- hindi, wag na po dito. Pilipinas na Nagbago- ngayon. nagbago na Bagong, kami. bagong Boss Toyo Pilipinas na tayo yun. po. Pero hindi ko po yun kinakaya. Yes. Kasi from there, natuto po ko, I learned my mistake, na marami talagang nanonood sa social media na hanggat maaari, piliin din natin yung mga ipapalabas. Kasi nga marami pong nanonood. Kahit hindi naman po sila followers nyo, pag napadaan sa social media, sa social feed nila, sa news feed, kahit accidentally, makikita nila. So, yun po. From there, hindi na po tayo na bumalik dun sa mga ganun. Minsan may mga notice skits lang, pero mga comedy. So, yun. Alright. So, etong mapapanood namin sa PTV4. Yan po ang baby ko. Aabangan ng Yan. ating Oo. mga kababayan Dito kita dyan? nakilala sa Pinoy Pawn Yes, sa Stars. Pinoy Pawn Star po. Oo. Ayan, syempre yung Pinoy Pawn Star talaga ang... ginawa ko po talaga yan para magkahalaga po yung mga gamit ng mga sikat na artista, politician, or leader, kahit ano pong sinong Pinoy, atleta, basta sikat at pinagpaguran po nila yan at pinaghirapan. So, binibigyan natin ng value yung mga gamit nila. Ayan, katulad Teka, po. ano yung 3.8 million na sapatos ni Manny Pacquiao? Ay, ano po yun? 850,000. So, Yes. 850. Ikaw Anong naman, nangyari sa mata ko? pinatungan mo na partner. One of one po yan na sapatos po Okay. ni Sir Manny Pacquiao, one of one. Ginamit One niya of sa one, weigh-in, ginawa ng Nike sa kanya as a sample at hindi po na-produce. So, it's a very limited shoes. Actually, kung dadali natin yan sa US... There's only one, sabi yes, mo. There's only there's one. only one at nasa akin po yun. Binilenta po sa akin ni Michael Pacquiao na isang kaibigan ko po. Saan itong pawn shop mo? Yung anak niya. Yes, Binenta ma'am. sa'yo nung anak niya. Oh, saan, Boss Toyo, itong pawn shop mo? Sa Quezon City po yan. Actually, hindi po siya pawn shop at ano lang po siya, yung name lang po, pero hindi po ako tumatanggap ng mga Baka may shop lang po siya kami talaga. dyan para Yes. baka okay. mamaya may mag-pawn doon tuloy sa pawn shop. Oh, hindi po tayo tumatanggap ng mga sanla. Actually, it's for the bumibili lang po ako, parang mga buy and sell. Yes. Alright, so do you sell them? Kasi how do you also earn money? Kasi you Yes. also need budget to buy Nagsasell these po ko things. ng yung mga antique, yung mga coins, yung mga marami pong katulad. Yun. Pero yung mga limited po, like magamit ng artista, depende po. May mga, last week, parang may nabenta po ako na signature autograph ni Rico yan. So, may mga ganun. So, hindi pa po talaga ako nagbebenta kasi I'm waiting for sa bagong shop na tinatayo ko po. Much bigger and it will be open for public. Kasi ngayon po, hindi po siya open for public. Okay. Through online lang siya, set ng schedule. Kasi maliit lang po yung lugar. Para makita yung actual na mga Yes. items Correct. na yan. By October po, I hopefully mapatayo na natin yan at ma-open na natin for public. Teka, pati yung kotse ni Daniel Padilla. Hindi ko po siya nabili. Sayang nga po kung nabili ko siya, nakita tumubo ko. na ako agad. Oo, yun. Medyo... Kanino kaya napunta yun? Nabenta din po agad right after nung vlog. Siguro nakagawa ng issue, yung kumalat. Yes. So, marami nagka-interest sa Nakita ko vlogger yun din. Pinost kasi yun, di ba? Opo, medyo na ganun. Kaya ngayon po, may bago kong episode. Live po tayo, yung kay Nino Mulak. FAMAS Award niyan. Siyempre, the only wonder child, child actor natin who holds the record for the most highest paid child actor, si Nino Mulak. Siya ang guest mo, nasa show mo. Hindi po, ngayon po yung episode. This episode. Yes, Lalabas yun po na yun. yung latest episode, yes. Abangan natin yan, mga panoorin niyo kung kababayan. magkano ko siya nabili, medyo madugo. Ayan. So, Talaga Okay. naman. Yeah. Okay, marami nagsasabi. Hindi, gusto ko tanungin yung Ako din. sobrang yaman mo na raw, Oo Boss nga. Toyo. Oo. Baka hindi po makidnap yan, ka. hindi po yan totoo. Paano daw lumago yung pagbili mo ng mga items? Kasi Yes. syempre, kailangan may puhunan ka Ako para po mabili talaga, yun. ginawa ko dyan, binarat ko lang ng binarat sila. Aside pro sa babarat, yung iba po naming mga negosyo, with the help of yung misis ko po, si Loves Joy. Hi, Loves Joy. Ayan, nagpapahinga kasi may gender reveal kami mamaya. Wow! So, yes, Oy, congratulations! Yes, Makikihay na rin ako, Congrats. Loves Hi, Joy. Loves. Nanonood po Hi, si Loves Loves Joy. Joy. Ayan. Siya po yung tumutulong sa akin. So, yung makinikita po namin doon, yung sabi ko sa kanya, Loves, supportahan mo muna ako. Tapos yung mga kinikita sa maliit sa views, doon din po napupunta. Kaya hindi po tayo mayaman kung ano po yung naiisip nyo, tayo po yung nagkakamali. Tayo pa lang nasa tamang direksyon ng buhay. At bandang huli,
pupunta rin tayo doon. Well, nakakatuwa lang partner, panoorin sila ni Labs Joy. Yes po. Kasi yung kulitan nila, Oo, nakakakilig naman. kung minsan, Yes po. nakakawala ng problema. Oo. Kung galing ka sa opisina, pag uwi mo, papanood mo si Boss Toyo, nakaka-relax talaga. Tsaka may gender reveal, kakatuwa naman. Yes, ma'am. Oo. Madaming pinagdaanan kasi si Mrs. So we're very happy at last, gender reveal. Pang ilan? First baby po First namin. baby. Uy, Oh, congratulations. wow. Nagkaroon po kasi ng Congratulations. miscarriage through IVF lang po si Mrs. Yes, Kumbaga, yes. But what a talagang- blessing, Yes, Boss yes po. Toyo. Congratulations, Boss Toyo. Sayang, wala na tayong oras. Madami Sayang pa sana naman. ako tatanong. Ito pa gusto Kasi may itanong. bebenta sana ako sa iyo eh. Pero sige, pupunta na lang kami doon sa Pwede inyong... ba magbenta sa'yo? lugar. Pwede po tayo mag-mena doon. Okay. Mensahe nyo na lang po sa lahat ng inyong mga followers at mga nakatutok sa atin ngayon. Ilan na ba followers natin, Boss Toyo? Sa Pinoy Poncer, 2.5. Sa Boss Million, Toyo, ha? Yes. 8.4. Wow. So siguro mga total po ng mga nasa 12 million followers po. Wow. And kailan Lahat sa magsisimula social yung media. programa mo dito sa sa PTV4? 17 po, May 17, this coming Friday po. Ini-invite ko po kayo manood ng PTV4. Dito po palabas natin The Best of Pinoy Pawn Stars. Yun. First season lang po yan. So marami pa po kayong abangan dito sa PTV. Makikita nyo lagi dyan si Boss Toyo at asahan nyo na hindi lang yung Pinoy Pawn Star yung ating dadalhin dito. So, yun po, antayin nyo po. After po yan ng Lotto, if I'm not mistaken, around 6 p.m. po or 5 something. Popost ko na lang po sa mga social media. At syempre, abang lang kayo dito sa PTV. Ayan, ang bagong Pilipinas ngayon. Yan. Alright, congratulations. Mamaya may variety show ka na, ha? Boss Yes Toyo? po, malapit na rin po yan. Malapit na rin yan, Ginagawa ha? po natin lahat yan. Magkakanta Sige po. si ADG John dyan. Ayan. Kakanta ka, sasayaw ako. Hindi. Alright, maraming salamat sa iyong Maraming oras. salamat po. Yes, Pinoy Pawn Stars Yan, host, kita-kits. Boss Toyo. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan ninyo po kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa NSC, ako po si ADG Jonathan Malaya. Ako si Nina Corpus para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.